You look at the sky, lalo na paggabi, no? Yung mga kumukuti-kutitap na mga bituin. Amen? At yung something na tinitingnan doon sa langit at ito yung star. Amen? So let me entitle the message of the Lord today, The Wonder of Christmas Star. Amen? Ano nga ba yung mga bagay na kamangha-mangha sa star? Amen? So, let us define the word wonder. Ano nga ba yung salitang wonder? Ano sa Tagalog wonder? Mangha. Namamangha. Na-amaze ka, no? So let's see the dictionary about wonder. Wonder is the ability to see more when other people sees less. Yung bang pagtingin mo, alam mo somehow doon sa tinitingnan mo, meron kang something amazing na nakikita, pero yung katabi mo hindi nakikita. Amen? Para pag tuwing ka sa katabi mo, tingin mo ganyan lang siya, pero hindi mo nakita yung gagawin ng Diyos sa kanya. Amen? Wonder is defined a feeling of amazement and admiration caused by something beautiful, remarkable, and unfamiliar. A feeling of amazement. Amazed ka? Kasi bakit? Hindi makalain, ganun pala. Hindi makalain sa kabila ng kanyang, yung nakikita sa labas. Meron palang malaking bagay na kahanga-hanga sa kanya. Amen? Tingin mo lang sa katabi mo, ganyan lang yan. But if you just look and spend more time to know Him, you will find something amazing sa buhay. Amen? Now, admiration, fascination, surprise, astonishment, and amazement. Okay, let's go to the Gospel today in Matthew chapter 2, verse 1 to 2. Basa. After Jesus was born in Bethlehem, and as one was born, King of the Jews, he saw the stars and rose and bowed to worship. When King Herod heard this, he was disturbed, and had told all the people's chief priests and teachers of the law. He asked them where the Messiah was to be born. In Bethlehem, in Judea, they replied, "For this is what the prophet was written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means less among the rulers of Judah. For out who of will you shepherd will the come people of Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen, when it rose, went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. In verse 11. coming to the house, the child was smiling. In the creation, and presented him the gifts of gold, of frankincense, and myrrh. In verse 12, and having been warned in a dream not to go back to Europe, they returned to their country by another road. Okay, let us bow our heads and let's pray. Father in heaven, in the name of Jesus, bless the word that we're going to hear from you today. Let it give us, O God, strength, inspire, and let us, O God, let your people, O God, see the things that we don't see until now. Father, we thank you at ito, Diyos, sa aming samtalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi na Amen. Amen. So doon po sa ating binasa, alam natin that there were Magi's who were looking for the Messiah. At alam nyo ba, ang ginamit ng Diyos na palatandaan upang kanilang matukoy kung saan isinilang ang Messiah ay isang star. No? Now, there are three things about the Magi. Una, they have eyes to see. No? Ewan ko kung you will agree with me. Yung star na nakikita mo dito sa Hong Kong ay sharing star na nakikita mo sa Pinas. No matter kahit na layo mo
Because you are looking at the same object, you're looking at the same star, and I'm sure there's no special about the star because it's just an ordinary star. Amen? At maring tayo man, ay kung titingin tayo, kahit na magkaiba tayo ng lugar, nagpunta ka ng Singapore, o saan ka man pumunta, Saudi Arabia, if we're going to look at the sky, we will see and we can see the same star. But what do these Magi see in that star? Sabi nga nila, ordinary star, but you know, this Magi saw something different in that star. Meron sila nakita ang kakaiba. Ika nga iba raw yung tinitingnan sa tinititigan. Sabagat, kapag ikaw ay nakatingin lang doon sa panlabas, hindi mo nakikita ano ba talaga yung nasa loob. Ano ba talaga nandoon sa kahulugan noong star na yun, hahayaan mo na lang, babaliwalain mo na lang, at i-ignore mo na lang, at sasabihin mo, well, it's just another star. Now, we can see here that the Magi, of course, have eyes to see. Amen? And I'm sure lahat naman tayo may mata. Look at the person next to you, tingnan mo mata niya. May tantalizing eyes, may kukurap-kurap eyes, may papungay na eyes. Yan of course, may mata. At lahat naman tayo talaga ay may mata. And there is no question with that. Lahat tayo may mata. And one of the senses in life is that ito yung pinaka-importanting sangkap o element ng buhay ng tao, ng katawan ng tao, na ito ang nagbibigay ng ilaw sa atin upang makita natin ang lahat ng bagay, mag-ating nadaraanan. Pero ang problema, kapag wala kang mata, kung may mata ka, hindi ka nakakakita, no? And think for a while, sabi nga, kung gaano ka-importante ang mata. Minsan, binabalik, pinupuyat mo yung mata mo, no? Minsan, nalalabo yung mata at pinababayaan mo. But you know, pag nakita mo gaano kahalaga ang mata at na-realize mo gaano kahalaga ang mata, iingatan mo yan. Amen? Now, the question here is it possible that a number of people have eyes but they cannot see? Posible kaya? Na may mata ka, actually, hindi ka pa nga nagsasalamin, katulad ko, may mata ka, pero yung nakikita mo, hindi nakikita ng iba. At yung nakikita ng iba, hindi mo nakikita. You may have eyes, but there's something that the person could see that you cannot see. Amen? And you can only see the superficial na nakikita mo ay parang nakikita mo lang sa panlabas. Hindi mo talaga nakikita yung tunay na panloob na ito. And I'm not talking about people who are physically blind. Of course, pag physically blind, wala ka talaga makikita. But you know what? Merong blind, but they can see in the Spirit. Amen? Amen. Now, in 1 Samuel chapter 16, verse 6 to 7, nakita natin kung paano tumingin si Samuel. Now, when God asked Samuel to go to the house of Jesse to find someone to replace King Saul, ito yung nangyari. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Kasi pinatawag ni Samuel yung mga anak ni Jesse at pinakikiramdaman niya, alin ba dito talaga yung napili ng Panginoon. And then pinatayo sa harapan niya, nakita niya si Eliab, dintil, mamasel, ang dami niyang abs, no? At macho talaga. Pero but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Eyes that cannot see, and eyes that can see. Samuel had the eyes, but he could not see. Amen? He could not see the way God looked at. He could not look the way God wants him to look at. Sabi tinitingnan niya palabas, but si Lord, tinitingnan niya yung kalooban. Amen? So, we must have eyes to see. Kinakailangan meron tayong mata na nakakakita. And remember, God is not after with your outside appearance. God is after what is inside of you. God has deposited something inside of you that the person next to you never see it. Amen? Unless God open up the eyes
of your spirit. Amen. Now, we thought na si Samuel, Prophet Samuel, dahil nga propeta siya, matalino, alam niya ang ano ang nasa puso ng Diyos, but actually it's not. Okay? Sapagkat siya ay tumitingin ayon sa pamantayan ng tao. You know? Just as what I've said, posible kaya na ang tao may mata pero nakita. Sabi nga ni Helen Keller said, siya ay famous author and was born deaf, blind. At the age of 2, hindi talaga siya nakakita hanggang sa siya ay tumanda. And thank God, hindi siya nag-stop na matuto. Hindi siya nag-stop na iangat ang kanyang sarili, mag-progress ang kanyang sarili, maging ang kanyang karir, kahit na siya ay bulag. Now, what did Helen Keller said when he wrote the book? Sabi niya, the only thing worse than being blind is having a sight but no vision. Ang isang daw bagay na nakalulungkot sa maraming tao ay meron kang mata pero wala kang pangitain. Meron kang mata pero hindi mo talaga nakikita yung mga bagay na nais ng Diyos na iyong makita. At ganyan ang karaniwang nangyayari sa buhay ng tao, maging na maraming Kristiyano, sapagkat pagiging bulag ay hindi lamang meron kang mata na hindi nakakita. Ang pagiging bulag, kahit may mata ka, minsan, hindi mo nakikita. Amen? Lalo na kapag okupado ang isip mo. Iniisip mo sa pilo, hindi mo talaga makikita yung iniisip mo talaga yung mga alalahanin mo, mga problema mo, ang hirap tingnan at hirap makita ang magandang bagay na nais ng Diyos ay makita. Now, tingnan natin ito mga magay nito. What's the difference between the star in Philippines and the star in Hong Kong? I think it's the same star. It's not a special star. It's not ordinary star. It's just a star. You know, amen? But the Magay saw it differently. Una, the star was made by God visible to the wise men. Pwede ang isang bagay, pinakikita ng Diyos isang tao, pero hindi nakikita sa iyo. Pareho tayo nakatingin sa bagay niyon, pero may bagay na special doon sa bagay niyon na nakikita mo, pero hindi nakikita ng iba. Amen? At minsan ganyan tayo, hindi natin nakikita kung ano ang magandang plano ng Diyos sa buhay ng ibang tao at hindi rin natin nakikita ang gagawin ng Diyos ng mga kamanghamanghang bagay at kahimahimalang bagay na gagawin niya na pwede rin niyang gawin sa buhay. Amen? Now, sabi ng Matthew 13 verse 31 to 32, basa. It's like a mustard seed which a man looked and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest garden plant and becomes a tree, so that the birds come and perch its branches. Amen? Have you ever seen a mustard seed? Ang mustard seed ay isang maliit na buto na halos silaki lamang ng buto ng kamatis. Na? But you know what? Sabi dito ni Jesus, because he was speaking in here, though it is the smallest of all seed, yet when it grows, it is the largest of the garden plants and becomes a tree, so that the birds become perched in its branches. Napakaliit na buto, ngunit kapag ito'y sumibol at lumago, maging ang mga ibon nakapagpupugat dito. Amen? Inside that tiny seed, lock a tree, a big tree. At ganun din naman, hindi mo pwedeng maliitin ang buhay ng katabi mo. Inside the life of the person seated beside you, lock or nakalock dyan yung magandang plano and purpose ng Diyos sa buhay niya. Kaya hindi mo siya pwedeng maliitin. You can never, hindi mo pwede siyang i-look down. Why? You don't know what's the plan of God for her life. You don't know what's going ahead sa buhay niya in the years to come. Magugulat ka na lang sapagkat siya na ang may-ari ng pabrika ng bituka ng ano. You never know. Siya na ang pastor doon sa kanilang lugar. Siya ang church planter. You will never know. But for now,
You will just see her as an ordinary member of the church. But without, just wait. Sabihin mo sa katabi mo, mali lang ako sa tingin mo ngayon. Makikita mo ito pagdating ng araw. Magugulat ka. Amen. Amen? Kaya nga pag nalit kang tao, ang tingin ng iba, wala kang malaking magagawa. Pag ikaw ay ordinaryong tao, ang tingin ng iba, hama ka lang. Okay? Dukha ka lang. Wala kang ibubuga. But you know what? Ang tao kasi, by nature, diba? Ang tao by nature, Outside lang. ang hinahanap natin yung malalaki. Ang hinahanap natin yung madako. Ang tinitingnan natin yung tambuhala. Yun ang tinitingnan natin na may malaking magagawa, mayroong malaking ibubuga, sapagkat una, sa kanilang laki, sa size nila, because we are so particular with the size. But you do not know that even the tiny seed, the mustard seed, pwedeng gawin ng Diyos. At nagawa nga ng Diyos ng malaking puno na ang mga ibon na kapag pupugat, na kapag ikaw ay napagod, pwede kang kumanlong sa panahon ng tag-init. Ayan ay dahil sa mayroong tiny seed na naging puno na yumabong, at nang ito yumabong, higit na nagkaroon ng purpose ang kanyang buhay sapagkat maraming nakinabang dito. Amen? Kaya sabihin sa katabi mo, mustard seed lang ako ngayon. Pero maghintay ka. Pero maghintay ka. Amen. Amen. So, the star was pointing the Magi, going to the birthplace of Jesus Christ. Now, ang mga Magi ay galing saan? Sa east. Sabi binasa natin kanina. Okay? Ang mga Magi ay galing sa east at dumating sila. Okay? At nagpunta sila sa palasyo ni Herodes. But you think, where can we find the king? Sama natin, pag ikaw ay hahanapin mo ang isang hari, anong unang-unang nasa isip mo? Saan siya hanapin? Ha? Sa palasyo. So natural, the Magi will go to the palace. But unfortunately, doon ay si Herodes. Now, we know already kung sino si Herodes. Herodes was a very, sabi natin siya ay imang na hari. Very unreasonable king. At according to the history, mismo ang kanyang mga magulang, maging ang kanyang anak, ay kanyang pinapatay. You know what? Kasi he is a very insecure king. Kapag nakita niya at napagsuspect siya ang kanya na magiging threat ka sa kanya, then uunahan kanya, papatayin kanya. Doon na ginawa niya sa kanyang mga magulang. Pinatay niya mga ito, patay mo kanyang mga anak, at sino man sa mga kanyang nasasakupan, kapag itong haring ito mainit ang ulo, walang makalapit sa kanya. Ganon kapraning itong haring ito. But, the Magi just went to the palace, at ang sabi dito ng Magi sa verse 2 ng chapter 2, where is the one who's been born King of the Jews? We saw a star when it rose and have come to worship Him. Kaya kami napunta rito Hinahanap namin yung hari ng mga Hudyo at nakita namin yung star, yung bituin, at naparito kami para sambahin siya. So, alamin natin kung sino yung mga Magi na ito. The Magi are called the wise men. Okay? Now, hindi to chismis ha? Hindi totoo yung tinatawag na three kings. Okay? Three kings are just like myth na sinasabi. They base the word three kings because of the three gifts. Gold, frankincense, and myrrh. But actually, yung Magi na ito, hindi din sila tatlo. Pero hindi ko alam kung saan kinuha ang Melchor, Gaspar at Balthasar. I think that was named after the king during that time. Pero ang totoo, the wise men are not only three. They are moving in group. They are Magis. At wala sinasabi ng tatlo lang. Now, wise men, the Bible did not say three kings. They are considered to be in the upper class of society. Mayaman, marunong, sila yung mga, sinasabi natin, ng mga nasa alta sosyedad. Kumbaga sila yung mga elite. Yan, nasa lugar na kung saan ay sila yung naangat ng higit doon sa mga may hirap.
They were nobles. Mahablika sila na tinuturing. They had access to education, to even to the books, to the records. From Babylon, they traveled to going to Jerusalem. At hindi to singhaba lang o kasilayo lang ng Chimsachoy o ng Yamate to Central. It took them years. It could be more than 1 year, it could be more than 2 years. And they traveled, no? So, maybe these Magi's, they went to the library in Babylon and they read the history, they read the prophecy, and then they found out that that star has something to do with the birth of the Messiah that was prophesied. Now, the Magi's are astronomers. Yun na kayo naman pala. So, no wonder they can read the arrangement of the stars. But something in that star, because base doon sa kanilang pag-aaral, kakaiba yung star na yon, no? And they used to look at the stars. Now, in Matthew chapter 2, verse 3, basa. So when King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. Nabalitaan, narinig ni King Herod that the Magi's came to the palace just to look for a king that is supposed to be the king of the Jews. Noong makita, na marinig ni King Herod, itong balita na to, siya ay nagulumihanan. Siya ay nag-init ang ulo. And apparently, not everyone likes Christmas. Kagaya ni Herod, alam niya that the Messiah na sinasabi is already born or is already somewhere. Hindi nga lang niya alam. And that is the start of Christmas. And I believe even today, not all of you are happy because Christmas time is coming. Kinakabahan ka kasi alam mo ito yung panahon ng kagastusan. Matandaan ko nung kami ay kaliliitan pa, pag dumarating ang panahon ng Pasko, talagang inaakyat namin mga bahay-bahay. Pag hindi kami nalimusan, kinukuha namin ang tsinelas nila. Yung kanilang mga tuta, maghahanap na lang sila kasi sila naglimos. Gaganti kami. Bisa kalukuhan namin, tatanggalin namin ang kabyat ng tsinelas nila. Pagkaba nila ng agtan, wala sila. Sa pa. So, some of our kapitbahay, they don't like the idea of Christmas. Why? Alam nila, pag hindi sila naglimos, iyari ang mga kaya pagkarting ng Pasko, tinatabi na nila mga sapatos, tinatabi na nila ang mga bakyapan ng araw. Tinatabi na nila yun. Alam nila na kapag umatake na yung mga gang ng mga mamamasko, ay delikado sila pag hindi naglimos. Ganito nangyari kay King Herod. He was disturbed because he didn't like the idea and the news that there was a new king that's going to be born, or a new king that was already born was going to replace him. Of course, siya ay, kumbaga, siya ay obsessed sa pagiging hari at ayaw niya na may papalit sa kanya at ayaw niya na mawawala siya sa pwesto, kung kaya nga kahit nga doon sa magpatay doon sa kanyang sariling asawa at sa kanyang mismong mga anak na gawa niya dahil siya ay obsessed sa kanyang katungkulan, sa kanyang posisyon bilang hari. Amen? At apparently, alam natin na hindi niya gusto yung mga nabalitaan niya at hindi niya at ayaw niya na marinig na muli yung tungkol sa pagsilang ng Misaya. At alam niyo ba, may mga bagay na pinapayagan ang Diyos sa buhay natin upang higit mong makilala ang sarili mo. God allows things to happen in your life. Maging mga trials, maging mga pagsubok, because this is the time where God can test and can prove kung ano ang bahagdan na ang progreso ng pananampalataya mo. And King Herod was so insecure of the idea na meron nga ibang hari na papalit sa kanya. In Matthew chapter 2, verse 8, basa. Amen. So he sent to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me that I too may go and worship." Tingnan mo, paloloko nito. Sabi niya, pag nakita nyo, pag nalaman nyo kung saan na yung address ng
Misaya, balik kayo sa akin. Para kami naman makasamba. Parang tayo lang, pupunta tayo sa church, kunwari worship. Amen? It is possible that when we come to the church, we can sing, we can dance, but actually we don't worship. Amen? Yung mga pagkakataon, na kahit nang sumasayo ka, akala mo ka, pag sumasayo ka lang o kumakanta ka, nag-worship ka na. It depends on your spirit. It depends on your focus. Kung ikaw habang nag-worship, iniisip mo naman kung paano babayaran ng utang mo, hindi ka nag-worship, hindi ka nakapag-worship. Kung sino ang kakatagpuin mo mamaya, hindi ka nag-worship noon. Pero kung ikaw habang umaawit ka, sumasayo ka sa Panginoon, talaga nakatutok ka ang iyong isip, ang iyong puso sa Diyos na iyong sinasamba, then I can say you're worshiping. Amen? Sapagkat ang pag-worship, hindi lang palabas. Ang worship, kasama ang iyong puso, ang isip, ang iyong spirito, at maging iyong kaluluwa. Amen? Sino sa inyo mga kamag-anak ni Herod dito? Nag-worship. Amen? At tanda natin na hindi natin kailangan pwedeng pikiin. You cannot take your worship. Alam ni Lord yan. So, why did the wise men called wise? Bakit nga ba mga wise men ay tinawag na wise? Una, is sapagkat they had the material wealth that anyone could have desired, and yet there was something inside of them that they wanted more. Una, alam natin, sila ay mga elite, mga mayaman. They have everything. They have already, what they need in life. Pero bakit na, ano bang mapapala nila kung hahanapin pa nila? Yung Messiah. Pero ano sabi nga dito, hindi sila masaya lang na meron silang material wealth. Kung alam naman nila that there is inside of them, may kahungkaga. Money is not everything. You cannot fill your life with so many riches, then hungkag, gutom ang iyong espiritu at hindi ka masaya kahit na ikaw ay nakahiga sa ginto at pera. Because they understood that their wealth and their earthly success was not enough to satisfy their deep desire and longing inside of them. Money cannot satisfy the deepest longing of man. Amen? That's why even Saint Augustine was true when he said, in the heart of every man, there is what we call a vacuum. Kaya nga, kung i-drawing mo ang puso, may uka doon sa gitna. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka katanyag, kahit gaano ka, gaano nga karami ang accumulation mo of things, materials, ibibigay sa iyo ng katanyagan at ng karunyaan, but yung kahungkagan ng puso, hindi kailanman mapupunuan ng iyong kinikita sa Hong Kong. In every heart that has a vacuum o may kahungkagan can only be filled by our Lord Jesus Christ. They realized that what they needed is more than what they already had. Sabi nga natin kanina, elite sila eh. Mayayaman na sila. Sila ay nabibilang doon sa mga tinitingala doon sa lipunan, doon sa kapanahunan ng Biblia, and yet they still have to go and find the Messiah. And you know what? Kailan karaniwan nakikita ang bituin? Sa gabi. Do you think tatravel sila sa araw, hindi nakita ang bituin? So they have to stand by during daytime at matulog, and they have to continue walking with their means of transportation nila, mga camel, at gabi-gabi doon sila naglalakbay, and I'm sure kung saan sila magpapahinga, doon sila nagtatanong sila kung anong lugar ito, kung saan ito, at kung paano at saan papunta ang Jerusalem. Nagtatanong sila. And I'm sure sa kabila ng kanilang kapuluran, merong namumuong excitement. Have you ever experienced in your life na kapag meron kang iniing isang bagay, na kahit hindi mo pa man ito nahawakan sa ngayon, hindi mo pa man ito nakikita sa ngayon, pero alam mo, somehow, someday, if you will just keep moving,
you will have it, and you will see it, and you will fulfill and achieve kung ano man ang inaasam mo, at doon, yun ang nagbibigay ng excitement sa iyo. Bakit ka nag-i-stay na matagal dito sa Hong Kong? Kasi may pangarap ka. Sabi mo, nang umalis ka, isang poste na lang o hindi na ikatayo. Kahit gaano kasungit ang amo mo, nagtitiis ka, sabi mo, isang poste ang ikatayo. Amen? Nagtitiis ka. Kahit na gano'n na lang ikaw kamurahin, kahit na gano'n ka kainsultuhin, ala, pagbubukas na ng TV, sasabihin ko sa iyo, may TV pa kayo sa Pilipinas? Alam mo ba kung paano i-operate ka? Ikaw naman para wala nang issue. Kanino ba mga yun? Yes, okay. Yeah. Thank you. Yes. Kasi isang poster. So they realized that what they needed is more than what they already had. Ibig sabihin, kung ano yung pangangailangan nila, ay higit pa kung matutumpa, susumpungan nila yung kanilang hinahanap. The Messiah is more than what they need. The Messiah is more than the riches that they need. The Messiah is more than what they long to have. Amen? So alam natin na there is nothing wrong with enjoying pleasures in this world. Hindi masaya, hindi masama na magkaroon ka ng pera. Hindi masama na ikaw ay yumaman. Hindi masama na ikaw ay, nagkakaroon ng mga mamahaling gadgets sa buhay mo. But the problem is, kapag yan na lang umiikot ang buhay mo. Kapag dyan mo na lamang hinuhugot ang satisfaction ng buhay mo, I tell you, your life will never be satisfied by the things that you may accumulate in this world, sapagkat hindi laging sa habang panahon at sa lahat ng pagkakataon ang pera ang sagot sa iyong mga pangailangan. Amen? Kaya lang akala lang kasi natin, sinasabi nilang tao, if only I could have more. Nung nananalangin na pupunta ng Hong Kong, Lord, kahit na minimum lang ang sweldo ko, Lord, talagang, Lord, satisfied na ako. Mag-minimum ako sa iyo. Binigyan ng minimum. May nakatabi sa bus. Mas malaki sa minimum sa Lord, dagdagan mo naman, Lord. Talagang siya, ingit siya sa katabi niya. Kasi mas malaki ang sweldo. Why? Kasi sa puso nga, nadudoon yung kaunting kagahaman. Masyado tayong greedy, hindi ka naman pinagkukulang ng Panginoon. Yet, gusto pang mag-accumulate ng more. At ang akala mo, the more that you want to accumulate things, materials in your life, the more na natatagdagan ng buhay, hindi. The more na nababawasan ang iyong buhay. Kasi bakit? Kapag hindi mo kasi nakamtan ang naisin mo at ang gusto mo, nawawalan ka ng gana, naglulungkot ka, nai-stress ka, kasi bakit? Sayang naman. Isang poste rin naman. Amen? It's true that you could have little satisfaction of the things that you have now, but when time passes, you will find out that you will need something more. Minsan, ganun ta, pag ikay materialistic, hindi masisiyahan. Kahit ano man yung ibigay sa iyo ngayon, bukas, maghihingi ka pa na higit pa sa natanggap mo kahapon. Tanda natin, the wise men were wise because they realized what they needed was not more than what they already had, because there is something missing, there is something lacking, there is something that they long into their hearts. At yun nga ay masamba ang Messiah. Amen? So what is the meaning of Christmas? Christmas is not having what you already have, but it is about something new, something different, something that will feel the longing and feel the emptiness of the heart. At alam naman natin kung sino lang ang pwedeng mag-feel ng emptiness ang puso ng tao. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. That's why Christmas is more than something that you want to acquire. Because Christmas is about an experience that you can experience when you can encounter the Lord Jesus. Sabi nga na iba dyan, hindi ko na kailanman ipagpapalit pa ang karanasang ito nang ma-encounter ko
ko si Lord sa buhay ko. Amen? Ganyan kasi si Lord eh. Pag in-encounter ka, tanda mo, hindi mapapandayan, hindi masusuklian ang iyong magandang karanasan. Amen? At tayo ay dapat hanapin natin ang ating satisfaction. Hindi sa mga material na bagay, hindi sa pera, o anumang kayamanan na meron tayo. Hanapin natin ang satisfaction natin sa presensya ni Lord. Amen? Have you heard about Michael Jackson? Yeah. Michael Jackson in 2009 ay grabe ang kasikatan niya. No? He was considered to be the king of pop songs. Amen? At nagulat ang buong mundo na suddenly si Michael Jackson ay namatay. Alam mo bakit namatay si Michael Jackson? Hindi siya binaril. Hindi siya nag-suicide. Michael Jackson died because of overdosing himself with sleeping pills. Bakit siya na-overdose? You know, what's the problem of Michael Jackson? The problem of Michael Jackson is that he could not sleep. Hindi siya makatulog. You know, the spirit of man, ang tao, espiritu ng tao, kapag restless ka, have you experienced na ipikit mo ang mata, hindi bukas ang iyong diwa? Kahit anong gawin mo, lalo't nakainom ka ng kape, ganyan ang asawa ko eh. Pag nakainom ng kape, pag nakainom ng te, ako pa sisisihin. At hindi rin siya makatulog. Eh, pinom ka ng te. Eh, pikit mo ang mata mo, pero hindi ka makatulog. Bukas ang diwa, hindi nangangulugan, nakares ka. At yun ang problema ni Michael Jackson, hindi siya makatulog. That's why he came into an idea na uminom ng sleeping pills. Ang matindi noon, sinabi na ng doktor, huwag sosobrahan, matigas ang ulo niya, nasobrahan niya, hindi na siya nagising. Look at Michael Jackson. He could not buy the appetite to sleep. He had everything. He had popularity, he had all the money that he needs para masatisfy pa ang kanyang sarili. Anong ginawa ni Michael Jackson? Nagpagawa siya ng sarili niyang Ocean Park at Disneyland. Theme park, just malapit doon sa kanyang bilya. Pag-araw ng bakasyon niya o wala siyang ginagawa, doon lang siya sa pinapanood lang niya yung mga bagay na pinagawa niya para masatisfy siya. He has everything, but something was missing. Yung kapunuan ng kanyang espiritu at ng kanyang kaluluwa. Akala niya kasi ang lahat mabibili ng pera. Money could not buy everything. Money can be a solution to your problem, but it is not true in everything. Michael Jackson died because of being sleepless. Pero kapag ikaw ay may Kristo sa puso mo, wala ka mang pera, lubog ka man sa utang. Pagsanay ka na sa utang mo, hindi ka na natatakot doon sa tatawag sa telepono kasi sanay ka na. Sanay ka ng mamura, sanay ka ng padala ng mga text na masasakit na salita, na ikaw ay hindi nagbabayad, sanay ka na. At hihiga ka with saliva running over. Bahala ka na loob. Tulog na tulog ka. Kasi bakit? May peace of mind ka eh. Nakangalang ako sa inyo, may peace of mind ka. Hindi ka na nga nagbabayad ng utang, may peace of mind ka pa. Ay, ang bukman sa inyo. Yun ang matindi nun. Amen? So, siya si Michael Jackson. Na ang buhay niya, ginugol niya, nagpakasawa, nagpakasasa sa kayamanan, and yet wala siyang satisfaction sa buhay. Wala siyang, kakontentuhan sa buhay. Nag-accumulate siya ng maraming bagay, katanyagan, babae, lalaki, kinasama niya, lahat na ng bagay, sinubukan niya, and he experienced everything, and yet there's one thing he could not have. Simple lang ang problema ni Michael Jackson. Hindi siya makatulog. Hindi siya makatulog, namatay. Amen? Pero ikaw, ang himbing na tulog mo, kahit na ilang beses ka nang iniwanan ng boyfriend mo, tulog ka pa rin. Amen? Kasi bakit?
Alam mo kasi hindi kayo iwanan ni Kristo. Amen. Amen? So Christmas is not having everything that you have. Christmas is having Christ in your life. Being your Savior, being your Master, being your life giver, being your waymaker. At sabi nga sa awit, kahit hindi mo siya nakikita, gumagawa sa buhay mo, is still working, and God is still working, and God is still working, and He will keep working in the life of His children, because He knows wala kang ibang sasandalan, walang ibang makakasatisfy sa iyong mga long sa buhay, maliban sa Kanya. Kaya nga kahit may storm ang buhay, alam natin gaano katindi ang bagyo na dumating sa Pilipinas, parting Kabisayaan, no? But you know, you can sleep in the middle of the storm. Amen? Sapagkat alam mo si Kristo, kailanman ay hindi nagpapabaya sa iyo. Amen? Kaya lang ang problema sa maraming tao, kinukulang tayo ng pananampalataya upang humakbang sa kung ano ang inilagay sa atin ng Diyos. You know what I mean? Tinawag ka ni Lord, binigyan ka ni Lord ng kakayanan, binigyan ka ni Lord ng spiritual gifts. Ang problema sa iyo, ayaw mong humakbang. Mas tinitingnan mo ang sarili mo bilang ikaw. Hindi mo tinitingnan ang sarili mo bilang servant ni Lord. Bilang lingkod ng Diyos. Bilang tinawag ng Diyos. Ang lagi mo tinitingnan sa sarili mo ay yung kahinaan mo bilang tao. Pero hindi ganun ang tao sa ng Diyos. If you know how to give value on the calling of God, you will brush your shoulder to whatever the devil is saying to you na hindi mo kaya, sapagkat si Lord hindi kanya tatawagin dahil sa kakayanan. Tatawagin ka ni Lord dahil alam niyang may magagawa siya sa buhay. Amen. That's why we need to move. Don't be like Michael Jackson na sinayang niya ang buhay upang magpasasalang sa kayamanan at sa mga material na bagay ng walang Diyos. Tandaan niyo, sabi ng Panginoon, the Bible says in John chapter 15, apart from me, into nothing. Huwag natin lunurin ang ating sarili sa mga bagay na magdalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Lagi natin ilapit ang ating sarili sa mga bagay na lalong magpapalalim sa atin sa pananampalataya natin sa Diyos. Amen? So, material wealth is not enough. Popularity is not enough. Having, riches in life is not enough. We need to live according to Christ. Amen. Matthew 13, verse 31 to 32. Basa. Though it is the smallest of seeds. Balikan natin. Sabi dito, though it is the smallest, yet when it grows, it's the largest among plants. Huwag nating tingnan yung sarili natin ayon sa tingin ng ibang tao sa atin. Huwag tayong makiayon sa sinasabi ng mundo tungkol sa atin. Makiayon tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa iyo. Why? Because God is saying different from what the world is saying to you. Amen. Kapag ang pakikinggan mo ang mundo, madidistract ka. Kung pakikinggan mo sinasabi ng Diyos sa iyo, magpapatuloy ka. Amen? Hindi ang sinasabi ng ibang tao, kundi ang sinasabi ng Diyos ang dapat na maging mas maliwanag, ang dapat na higit na nakikita mo. I tell you, you can see the star in the Philippines here in Hong Kong. Amen. Ibig sabihin, kung ano yung panawagan ng Diyos sa iyo ngayon, yan din ang panawagan ng Diyos sa iyo saan ka man magpunta. Amen? So, huwag nating maliitin ang ating sarili. Huwag nating maliitin ang ating panawagan. Huwag nating maliitin yung ating katabi. We do not know what is going to happen in the life of that sister Pax. Ano pang meron doon sa mga bagay? They have what? They have the courage to follow. Meron siyang tapang. Bakit? Magtakin mo, maaring habang sila'y nagtatanong-tanong, nababalitaan nila kung anong ugali meron doon sa Haring Herodes. Alam na nila na nanganganib ang buhay nila at tiyak natin na sa tagal ng kanilang paglalakbay, I'm sure nataan din sila sa mga piligrong lugar na kanilang dinanan, and yet they have that determination to pursue. Ikaw kaya, kung karanas ka ng problema, ayaw ka na eh.
nagkupit ka na, sumusuko ka na. Pero ito mga magay, they have the courage, that have their faith to push through. Why? Hindi mo pwedeng kailanman maliitin ang kanilang kakayanan, ang kanilang pananampalataya. But the problem with people, natatakot tayo na kinukulang tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Nag-worry tayo, madali tayo mag-worry sa buhay. Madali tayo matinag, lalo na kapag ang involved ang iyong mga anak. Kapag ang involved ang iyong nanay, ang iyong tatay, kapag ang involved na ang iyong mga mahal sa buhay, madaling ma-shake ang iyong bangka ng buhay. At hirap kang maka-cross over. Why? Ang akala mo, kapag dumating ang bagyo, katapusan mo na. What you do not know, Christ is just sleeping in the boat of your life. Kaya pa siya, sapagat alam niya ang kanyang gagawin sa buhay mo sa panahon na ikaw ay nananalasa ang bagyo at ikaw ay inaatake nito. Amen? Kailangan may mga pagkakataon na nawawala ang ating tapang. Kapag ang asawa na involved, no? Nawawala ang ating tapang pag wala kang ng trabaho. Akala mo, pag inalisan ka na ng trabaho, katapusin na ng mundo sa iyo. Naku, Lord, ang poste ng bahay. Naku, na. Yung poste ng bahay. Ay, paubaya mo kay Lord yun. Pag kalooban ni Lord, mabuo yung poste. Hindi lang isa, dalawang poste ay matatayo doon. Sapagat sasamahan ka ng Diyos kapag ang iyong pangitain, ang pangitain ng Diyos ang ginawa mo, I'm sure, swak na swak, makakarating ka ng maluwalhati sa destinasyon na gusto ng Diyos na patunguhan ng buhay mo. Amen? So for this, the wise men accomplished what they set to accomplish. They have, they have exercised their faith and they have the courage to follow. They did not, think of the peril or the danger that they're going to, pass at kanilang madadaanan, because ang kanilang tingnan, ang kanilang mata, nakapokus doon sa sinasabing Bisaya, doon sa star na magtuturo sa kanila tungkol sa hinahanap nila. I said, they have that determination. Determinado sila eh. Pag determinado ka, kapatid ko minamahal, sa anumang pinagagawa sa iyo ng Diyos, sa anumang nais mo mangyari sa buhay mo na, ini-inspire sa iyo ng Lord, hindi ka matatakot. Hindi ka mag-aalala. At tandaan mo, ikaw ay sasamahan ng Diyos sa lahat ng mga bagay na Kanyang ipagagawa sa iyo. Kaya ka, magkukwit. Ano? Babalik ka? Susuko ka? The Magay have all the reason to quit. Ano mga mapapala nila? They have all the money naman eh. They have all the resources. Actually, pag nung mga panahon, pag may camel ka na sinasakyan, para ka na naka-Mercedes-Benz. That's true. Kasi mahal ang mga hayop noon. No? Ang iba naglalakad, pero sila nakakamel. Ibig sabihin, angat sila sa iba. But they have that willingness and determination and the courage to pursue kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. At ang makita, alam natin, na makita kung saan naroon ang Messiah. Amen? So Matthew chapter 9, 2 verse 9 to 10, basa. After they heard the king, and they were ready to start and they stopped over the place of the triangle. So the star they are overjoyed. Amen. So after they heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead them until it stopped over the place where the child was. And when they saw the star, they were overjoyed. Nagulat sila. All they were thinking is that they were looking for a king that is living in the palace. Na-shock sila. Sabagat nang datnan nila kung nasaan nakatira ang hari, ang Misaya, doon siya nakatira sa isang maruming sabsaban ng mga hayop o pakainan ng mga hayop, at nandoon yung mga pastol na sumasamba at sabi, ito pala. And you know what? Kung ikaw ang magay, baka madidismay ko nga. Baka magdududa ka, ito nga ba talaga? Kaya nagkamali tayo. Hindi kaya mali ang GPS.
Baka mali ang GPS. Bakit dito tayo dinala? Alam ko ang hari sa palasyo. Alam ko ang hari hindi dito sa lugar nito. Napakarumi, squatter area. But the Lord brought them. And one thing na natutunan ng mga magay na tinuruan sila ng Diyos to humble themselves before the Shepherd. Na kahit anuman yung kanilang narating, na kahit anuman yung kanilang karunungan, sapagkat alam natin, they were, angat sila sa karunungan, they know the history, they know the prophecy, and yet kahit na sila ay, sila ay nagtataglay, mga angking kayamanan, maging kanilang kasuotan, ay kita-kita, litaw na litaw ang kanilang katatayuan, at sila ay ginagalang nire-respeto, pero at that particular moment, nakita nila, as they worship the Messiah laid on the manger, hinambol sila ng Panginoon na parang sinasabi, hey, kung ako na inyong Creator at Diyos, nagawa ko magpapababa, kaya na rin magpakumbaba sa harapan ng inyong magpapababa. Amen? So when they realized that it was the Messiah, what they did, they got that humility to worship. They worship the King, the baby Jesus in a manger. Amen? They worship the Savior. At sabi ng Matthew chapter 2 verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Hindi tinutukoy dito that the three kings gave their gifts, gold, frankincense, and myrrh. Yung din sasabi dito, the Magi's, open up and presented their gifts to Jesus. At ito, yung kanilang pagkilala. During that time of gold, ang frankincense and myrrh, ito yung pinaka sobrang mamahali, sobrang napakahalagang mga ornaments, at higit sa lahat, yung gold, nagre-represent ng treasure, na karapat-dapat na napag-alayan ng ginto ang tagapagligtas sa pagkat siya may-ari na lahat. Everything belongs to the Savior. At tanda natin, no amount of money can ever compare sa kaligayahan ng magay. At ang sabi doon, hindi na sila bumalik doon sa daan na dinaanan nila kasi inaabangan sila ni Herodes. The angel of the Lord appeared to them and said, umiba na kayo ng daan kasi inaabangan na kayo. Mula doon sa paghahanap nila, hanggang sa makarating sila kay Herodes, hanggang sa marating nila ang sabsaban, the Lord was with them. Amen? And we can see here na ang Savior, the Lord Jesus Christ, after na siya ay makita nitong mga magay, after na mga magay ay mag-pay ng pagsamba sa kanila, I'm sure umuwi sila na napakasaya, fulfilled. The Bible did not say kung gaano katagal silang umuwi, but I'm sure after 2 years, sapagkat tinataya ni Herodes, 2 taon na hindi pa bumabalik. Yung mga magay, sabi niya, bumalik kayo para kaunti makasamba. So pinalalagay na ni Herodes na 2 years na nakaraan ng ipanganak ang Misaya, kaya pinapatay niya ang lahat ng sanggol na may edad na 2 taon pababa para matiyak na wala ng Messiah nangyari. Pero di siya nagkamali because the hands of God was with the Messiah, at ito ang reason kung bakit tayo ay Messiah. Amen? Let us all stand in the presence of the Lord. Waymaker. So the Bible says, sabi natin, sa buhay natin, our life can never be filled with many material things to satisfy us.
Walang bagay, walang material, walang pera o kayamanan na pwedeng makapagpuno sa kahungkugan ng tao. Maraming tao ang sinubukan na ang kayamanan, pero sila'y nabigo. Hindi sila naging masaya. Amen? Sila ay nagkaroon ng discontentment sa buhay sapagkat hindi nasusukat sa kayamanan ang kaligayahan at kakontentuhan ng tao. The Magi's are so rich, but they realized they needed more than the riches. They realized that they needed more than the material things they already had. They need the Savior. Ikaw, kapatid, what do you need today? Kaya yung mga Magi, ginabayan ng Panginoon. Ginamit yung star para makarating doon sa tamang direksyon ng kanyang buhay. You know, God will also guide you para doon sa tamang lakad, tamang pangarap, tamang goal natin sa buhay, na hindi tayo umiikot sa anong bagay na meron tayo ngayon. Dapat ang puso, ang buhay, ang ating espiritu, maging ating pananampalataya, ay umiikot or nakapokus sa Misaya ng Pasko. Christmas means it is not just because there is a star that led the Magi's towards the birthplace of the Messiah. Christmas means we need to look to ourselves being like a mustard seed. Huwag nating maliitin ang ating sarili. Tingnan natin ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. Sabagat marami pang tao ang aabutin ng Diyos sa pagitan ng buhay mo kung ikaw lamang ay magiging sensitibo sa panawagan ng Diyos sa iyo. As we sing the song, let us worship. Next at worship. Lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Let's pray. Father in heaven, in the name of our Son, Jesus Christ, Lord, we thank you. Salamat o Diyos sa kasaysayan ng mga bagay. Minsan ay na-overlook po namin, O God, ang mga magandang bagay na nangyari noon. Na kung paano ka, O God, na isininang, na kung paano, O God, mula sa iyong dakilang trono, napunta ka ng sapsapan, at ikaw ay hinanap ng mga wise men, O God. And now there are wise men still here today. The wise men are your children, O God, who are still seeking your presence, O God. Ayaw mo patuloy ka namin matagpuan sa aming mga puso.
Kaya mong laging ikaw ang aming hinahanap sa aming buhay, na ikaw lagi ang pinatutungkulan na aming pagsamba, na hindi kami, O Lord God, na out of focus, O Diyos, sa mga bagay na umaagaw sa amin upang pagtingkuran ka. Patuloy, O Lord God, na i-refocus mo ang aming mga puso, ang aming isipan. Kaya mo makita namin, O Lord God, ang magandang bagay na iyong pinaplano sa buhay namin. Something, O Lord God, na ngayon, O Diyos, hindi pa namin, O Lord God, nakikita. But Lord, alam po namin, O Diyos, ikaw na tumawag sa amin, may purpose ka, may layunin ka. And Lord, hindi kami maiinip. Just like the Magi, Panginoon, hindi sila nainip. Maybe it took them months or years, O Lord God, before they could find the Messiah. Pero sila'y nagtiyaga. They have, O Lord God, the eyes to see, the courage to follow, the determination to pursue. And Lord, hindi rin kami hihinto sa iyong nais, O Lord God, na ipagawa sa amin. Patuloy kami, O God, na maglilingkod sa iyo. Patuloy ka namin itatanghal sa puso namin. Patuloy kami, O Lord God, O Diyos, Panginoon, na susunod at tatalima sa pinagagawa mo. Kaya nga, Panginoon, dito sa morning service, patuloy ka, O Lord God, tatawag ng lingkod, O Diyos, na katulad ng isang tiny mustard seed. One day, sila'y iyong gagamitin. One day, magiging dakila ka sa buhay nila. Makikita nila ang kamanghamang gawa. Makikita ng buong mundo ang mga bagay na iyong, O Lord God, pinapangyayari sa buhay ng bawat isa. Father, we thank you because all these things, O Lord God, ay tunay na magaganap. Minsan na masyado kami distracted, O Lord God, sa mga bagay na nagbibigay, O Lord God, sa amin ng tukso na kung saan, O God, naagaw, O God, ang aming atensyon. But Lord, today, kaya mo ang aming focus ay sa iyo. Kaya mo ang aming isip ay sa iyo. At aming puso ay tanging nakafocus lamang sa iyo. Salamat, Ama, at muli po, Diyos, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen.